Ang nakaraan sa boarding house. Dumating din ang oras na kailangan niyang matulog, ngunit hindi dalawin si Adrian ng antok. Bago pa siya pumasok sa kwarto ay binuksan niya ang ilaw sa may hagdanan. Hindi niya na rin sinarado ang pintuan at may kurtina naman. Isa pa, inaanyahayan tintong pumasok ang hangin na nagmumula sa labas. Humiga siya at pinikit ang kanyang mga mata. Pinilit niyang makatulog kahit ilang beses pa siyang pumihit-pihit at ibahin ang pwesto ng kanyang higa. Grabe. Masakit na ang kanyang batok, ngunit tila ba matagal pa ang pagdalaw ng antok. Ilang sandali pa at tagumpay siyang nakapasok sa kanyang panaginip. Kasawi ang palad ay bandang alauna ng magdaling araw nang siya ay magising. Naalala niya ang sabi sa kanya na sa oras na magigising siya ng madaling araw ay nang walang dahilan ay siguradong may nanonood sa kanya. Ngunit sino namang manonood sa kanya gayong nag-iisa lamang ito? Dala yata ng pagkatuyo ng kanyang lalamunan ay nasa mit siya. Siguro na rin dahil sa ilang ulit siyang tumunok ng dahil sa kaba ay natuyot ang kanyang bibig. Nasa may kusina ang lalagyan ng tubig at nagdadalawang isip siya. Hindi niya alam, ngunit bigla niyang naalala ang estudyante na nagpikte sa banyo. Kasunod na kasi ng kusina ang banyo kung saan naganap ang malungkot na pangyayari. Sa huli ay hindi na nakati si Adrian at tumayo na. Pagtayo niya ay nakita niya ang anino ng lalaki na nasa likod ng kurtina ng kanyang pintuan. Kahit pa madilim iyon ay sumilip din naman ang ilaw na nasa may hagdanan. Sigurado siyang may tao sa likod ng kurtina. Sino yan? Kinakabahan niyang tanong. Saktong lalapit si Adrian, ngunit biglang nagtatakbo ang anino patungo sa kusina. Hindi niya alam na pumasok sa kanyang isipan at sinundan niya ito. Ngunit sa katakatakang pangyayari ay walang tao sa may kusina. Tila ba napaka-imposibleng pangyayari iyon dahil wala nang malulusutan doon. Inisip pa ni Adrian sandali na baka ito pumasok sa loob ng banyo. Nagdalawang isip pa siyang buksan ng banyo, ngunit kailangan niyang makasigurado na walang ibang tao na nakapasok sa kanilang boarding house. Mahirap na at baka siya pa ang mapagpintangan kung sakali may mawawala doon. Bago pa buksan ang banyo ay dinampot niya ang makapal na bakal na ginagamit ng kanyang ka-boardmate. Maingat at dahan-dahan niyang tinungo ang banyo. Nang makarating siya sa harap ng pintuan ng banyo ay sinalyan niya iyon, umaasang magugulat kung sino man ang nasa loob noon. Laking pasasalamat niya nang wala siyang makita doon. Isang malakas na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Uminom na rin siya ng tubig para maibsan naman ang tuyo niyang lalamunan. Sa sandaling ibabalik na sana niya ang baso na ay napansin niya ang mga paa na nakasilip sa ilalim ng lababo. Unti-unti siyang umatras palayo sa taong nagtatago sa ilalim ng lababo. Ngunit aktong tatakbo siya palayo ay bigla siyang sinunggaban ng lalaki. Sinakal si Adrian ng lalaki. Wala itong mga mata at nangingitim ang mga labi. May marka rin ito ng lubid sa kanyang mga leeg. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit walang tinig na lumalabas sa kanyang bibig. Bago pa siya mawalan ng ulirat ay nagsalita ang lalaki. Walang gigising! Matapos iyong marinig ni Adrian ay bigla siyang nagising. Ilang beses pa siyang nagtanong kung totoong panaginip lang talaga ang lahat. Nang mahimasmasan siya ay bigla niya ulit naramdaman ng tuyo niyang lalamunan.
Muli na naman siyang naghahanap ng tubig. Bumangon si Adrian at muli niyang nakita ang anino ng lalaki na nakatayo sa likod ng kortina. Gaya sa kanyang panaginip ay tumakbo iyon sa aktong lalapitan niya ito. Ngunit kaiba sa kanyang panaginip ay hindi niya hinabol ito. Bagkus tinakbo niya ang pintuan at sinara iyon. Bumalik siya sa pagkakahiga at nagtalakbong ng kumot. Tinakpan niya rin ng una ng kanyang mga mata. Ilang saglit pa at naramdaman niya ang mga yabag ng paa sa loob ng kanyang kwarto. Papalapit yun sa kanya, ngunit wala siyang lakas ng loob upang tingnan. Kung sino man iyon. Naramdaman niya na lamang na may malalamig na kamay na lumampi sa kanyang muka. Kahit may nakapatong na unan sa kanyang muka, ay damang-dama na niya ang lamig na nasa kanyang pisngi. Hindi na nakatulog si Adrian ng araw na yun. Hinintay niya na lamang mag-umaga at darating na rin naman ang kanyang mga ka-boardmate. Pagdating ng hapon, isa-isa na ngang nagdatingan ng mga iyon. Nagbiro pa nga ang mga ito at nagulat nang malaman nilang kinaya ni Adrian na magpalipas ng gabi doon na nag-iisa. Kalaunan ay nalaman niya ang dahilan ng pagpakamatay ng estudyante sa loob ng banyo. Sinasabing bumagsak daw ito sa isa sa mga subject na niya sa eskwela hanggang hindi na raw ito pumasok. Hindi rin daw alam sa kanila na hindi na ito pumapasok. Isang araw ay nakita na lamang nilang nakabigti ang kaibigan sa banyo. Wala na si Adrian sa boarding house. na iyon. Lumipat na ito sa May Sobel, malapit sa bakery. Isang araw ay nabalitaan niya na lamang na may nagpakamatay muli sa boarding house na iyon. Si Kuya Eric na dati niyang ka-boardmate. Ang pinagtatakan niya lamang ay kung bakit siya nagpakamatay. Wala rin makapagsabi ng dahilan kung bakit niya ginawa ang bagay na yon. Kung ano man ang nangyari sa boarding house sa taas ng bilyaran ay nanatiling misteryo hanggang sa ngayon.